So yun guys, ano tayo ng Bible study. Yun, nagbaon na lang ako ng damit na pampalit. Ano tayo ng Bible study. Tayo ng energy. Nakabike lang tayo. So, here we go. Guys, always remember this sa paglilingkod. Hindi to padamihan ng nagawa or padamihan ng in-effort o padamihan ng achievement. Kasi si Lord hindi yan nakatingin sa dami ng achievement mo sa narating mo. Oo, nire-rewardan ni Lord lahat ng effort mo, pagod mo. Pero hindi yun nagmamatter sa tinitignan ni Lord yung puso mo. Kung gaano ka pa nagiging totoo, kung gaano ka nagiging matapa. Ang daling sabihin na naglilingkod ka kay Lord, pero behind that, ano ka? Outside the ministry, outside the church, ano yung ginagawa mo sa buhay. It matters kung ano ka talaga. Remember yung prodigal son, yung isa nawala, naglayas, tapos nagpakatotoo, sabi niya na humingi siya ng tawad, pwede mo ba akong gawing alipin. Yung isa naman nandun sa church, andun sa ministry, or andun sa poder ng tatay, pero ang sabi niya, puro complain, bakit ako, bakit ganyan. Kasi it not matters kung gaano kadami yung ginawa mo eh. At matters ano ba yung laman ng puso mo. Yun yung matimbang doon eh, kung paano ka naging totoo. Ano ka sa simbahan, dapat ganun ka din pag nag-iisa ka. Kung ano ka sa liwanag, ganun ka din dapat sa dilim. Dapat yung pagiging Kristiyano mo, hindi lang yan nakikita pag kung kailang maraming tao. Wala. Nasa simbahan akong bait-bait. Gaya ng sinabi ko kanina sa tinuturuan ko sa Bible study. Kailangan mong magliwanag. Hindi kung kailang may maliwanag sa paligid. Magliwanag ka kung kailang nasa dilim ka. Kasi ang daling sabihin na naglilingkod ako kay Lord. Pero sa totoo, pag ako mag-isa, ang dami kong ginagawang kalokohan. Ang daling sabihin na naglilingkod ako kay Lord. Pero sa totoong buhay, ang dami ko namang kaaway. Diba? Remember David, bago niya talunin si Goliath, tinalo niya muna yung lion, pero ng buhay niya. Bago niya talunin si Goliath, inayos niya muna yung problema niya sa mga kapatid niya. Remember the battle, kinu-question siya. Pero napagtagumpayan niya yun. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na you will be a ruler. You cannot rule yung maliliit na bagay. Share ko lang example. Actually kahapon yun. Sabi ng tatay ko, magluto ka ng tinola. Pero ang sumigaw ng puso ko ay may gawain sa church. But simple things na pagsunod lang, hindi ko pa magawa. Diba? Tapos, sasabihin ko, mahal ko sa Lord. Naalala ko yung story ni King Saul. Sabi niya, si Samuel kay Saul, what is important is your burnt offering or your obedience to God. God is not looking kung gaano kadami yung effort. God is not looking kung gaano kadami yung pwede mo ibigay sa kanya. Ang tanong, kung paano ka nakakasunod, kung paano ka lumalakad ng tama. Kaya niya lang pinaserve yung hari kasi para may tuto yung yaman. That's the truth. Pinatakpan mo pa yung church, diba? Kaya ka naman nag-church. Kaya ka naman para masabing perfect at banal ka. Pero ang totoo, ano nagiging ikaw? That's matter. So, lagi yung tatandaan ng pagiging Kristiyano, paglilingkod, hindi yan sa efforts. Paano ka naging totoo? Dahil God is looking at that.